Halos 1 oras na rin ang nagdaan bago pa man natanggap ni Fang Ping ang kinalalagyan niyang sitwasyon. Ngayon ay malinaw na sa kanya na nagbalik nga raw talaga siya sa kanyang nakaraan, 10 taon na ang nakakalipas. Iniisip na niya kung paano niya magagamit ang mga impormasyon na nalalaman niya tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Pero nasira agad ang kanyang plano noong mapagtanto niya na hindi na pala ito ang orihinal niyang mundo. Sa madalit salita ay napadpad ang ating bida sa isang parallel world na kung saan ay napakahalaga na matutunan ang paggamit ng martial arts. Tinanong ni Yang Jian sina Fang Ping at Chen Fan kung magpaparehistro ba raw ang mga ito sa martial arts exam, may 2 araw na nga lang daw ang mga ito para makapagpa-register. Sumagot naman si Chen Fan na nagkakahalaga nga raw ito ng 10,000 yuan, mag-aaksaya nga lang daw siya ng pera dahil alam niya naman na hindi rin siya makakapasok. Sinabi ni Yang Jian na kahit wala pa nga raw siyang kasiguraduhan ay gusto pa rin niyang magparehistro, susubukan niya nga raw ito para magkaroon siya ng mas maayos na pamumuhay. Lumapit si Zhang Hao at tinanong ang kanyang mga kaklase kung napanood ba raw ng mga ito ang ibinalita kahapon. Ikinwento ni Zhang Hao na nakapag-breakthrough na nga raw sa rank 8 si Grandmaster Ma. Nagulat sina Yang Jian at Chen Fan dahil sa pagkakaalam nga raw nila ay halos 1 taon pa lang ang nakakalipas noong makatungtong si Grandmaster Ma sa rank 7. Naguguluhan ang ating bida kung ano ba raw ang pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase. Sinabi ni Zhang Hao na totoo nga raw ang kanyang ikinukwento, ibinalita nga raw ito kahapon sa TV Report Channel. Nagtanong si Yang Jian kung nag-update na ba raw ang ranking, marahil nga raw ay nakapasok na ngayon si Grandmaster Ma sa top 30. Naisip ni Fang Ping na may mga ranking na rin daw pala doon, mabuti na nga lang daw at marami na siyang napanood na isekai shows noong nakaraang buhay niya. Matapos niya nga raw makinig sa pinag-uusapan ng mga ito, marahil nga raw ang pagiging isang Grandmaster ay nangangahulugan ng mas mataas na antas ng propesyon. Nakisali na rin sa usapan ng ating bida at tinanong si Chen Fan kung ang Grandmaster mabaraw na pinag-uusapan ng mga ito ay si Ma Huapeng. Sinabihan ni Chen Fan ang ating bida na isang araw kabastusan na pag-usapan nila si Grandmaster Ma gamit ang totoo nitong pangalan. Nagtaka si Fang Ping kung bakit ganoon ang naging tugon ni Chen Fan, pero mukhang ang pinag-uusapan nga raw talaga ng mga ito ay si Ma Huapeng. Agad na humingi ng tawad ang ating bida at nagdahilan na lang ng napabilis daw siya ng pagsasalita. Naisip niya ang posibilidad na baka pagdudahan siya ng kanyang mga kaklase kung magtatanong pa siya ng maraming tanong, mas mabuti nga raw na maghanap na lang siya ng impormasyon gamit ang internet. Binago na lang ni Fang Ping ang usapan at tinanong si Chen Fan kung may computer shop ba raw na malapit sa kanilang school. Sumagot naman ng oo si Chen Fan, nagtaka rin ito kung bakit tinatanong siya ng ating bida gayong ilang beses na rin itong nakapunta doon. Nagdahilan na lang ulit si Fang Ping para hindi na magtaka si Chen Fan. Naisip niya na kung naroon pa nga rin daw ang computer shop, ibig sabihin ba raw noon ay naroon pa rin ang maganda nitong tagabantay. Naalala ng ating bida na noong nakaraang buhay niya ay lagi niya nga raw napapanaginipan ang tagabantay ng computer shop. Nagtungo na agad si Fang Ping sa malapit na computer shop noong matapos na ang kanyang klase. Pero hindi niya inasahan ang itsura ng babae na makikita niya doon, napapaisip siya kung ganoon ba raw talaga kababa ang panlasa niya noon sa babae. Ang mga impormasyon nga raw na naaalala niya ay ibang-iba na ngayon sa kinakaharap niyang realidad. Nagtanong ang babae kung magta-top up ba raw ang ating bida sa account nito. Kapag nagpa-load nga raw ito ng 50 yuan ay makakakuha pa ito ng libreng 10 yuan. Naisip ni Fang Ping na mukhang wala nga raw pala siyang sapat na pera. Sinabi na lang niya sa nagbabantay na babae na magpapaload lang daw siya ng 5 yuan. Sinungitan ng babae ang ating bida habang inaabot nito ang temporary membership card ng kanilang computer shop. Naisip ni Fang Ping na napakabilis nga raw nagbago ng pakitungo sa kanya ng babae. Minaliit na nga raw siya agad nito nung malaman nito na wala siyang pera. Hindi na lang niya inintindi ang pakitungo sa kanya ng pangit na babae, agad na lang niyang ginawa kung ano talaga ang pakay niya doon. Nagulat ang ating bida matapos nitong makapag-research ng mga impormasyon sa internet. Doon na niya napagtanto na dapat nga raw pala siyang kumuha ng martial arts exam. Ang mundong ito ay may unspoken rules na naiintindihan ng lahat. Kung gusto mong magkaroon ng magandang posisyon o trabaho ay kinakailangan na maging isa ka munang martial artist. Ang mga martial artist sa mundong ito ay kagaya ng mga nababasa noon ni Fang Ping sa kanyang nakaraang buhay.
Kinikilala ang mga martial artist bilang mga makapangyarihang personalidad ng lipunan. Ang martial arts dito ay nahahati sa 9 na ranggo, rank 1 ang pinakamababa at rank 9 naman ang pinakamataas. Sa mundong ito, ang mga martial artist lang ang maaaring magbukas ng isang kumpanya. Maaari din lang na maging gobernador ng isang probinsya ang isang tao kapag nakatungtong na ito sa ika-4 na ranggo ng martial arts. Maging ang mga tao na gustong sumikat ay kinakailangan din na maging isa munang martial artist bago ang mga ito makapasok sa entertainment industry. Marami ang nagtatangkang kumuha ng martial arts exam dahil sa pagnanais ng mga itong magtagumpay sa buhay. Naisip ni Fang Ping na ito raw pala ang dahilan kung bakit gusto itong subukan ni Yang Jian. Naisip din ng ating bida na ito nga raw pala ang dapat niyang gawin, pero kakailanganin niya nga raw ng 10,000 yuan para sa registration fee at 2 araw na lang daw ang natitira bago magbukas ang araw ng rehistrasyon. Naalala ni Fang Ping na may kanya-kanyang araw cheat ability ang mga bida na napapanood niya noon. Isa rin naman daw siyang bida pero bakit nga raw problema agad ang bumungad sa kanya, saan nga raw siya kukuha ng ganoong kalaking halaga ng pera? Naisip ng ating bida na siguro nga raw ay parte siya ng isang mayamang pamilya sa mundong ito, marahil nga raw ay mayroon pa silang mansyon at resort. Noong makakuha na siya ng impormasyon ay umuwi na rin agad siya sa lokasyon ng kanilang bahay. Naisip ni Fang Ping na mali nga raw pala ang lahat ng inaasahan niya. Pumasok na ang ating bida sa pinto ng kanilang bahay. Pamilyar pa nga rin daw sa kanya ang amoy ng lugar na ito, ganitong-ganito nga rin daw ang itsura ng bahay na tinirhan niya noon. Maya-maya pa ay may bigla na lang tumakbo sa loob ng bahay. Pagkalapit nito ay sinabihan nito si Fang Ping nang magnanakaw raw ito. Sinabi ng isang batang babae na ibalik nga raw ng ating bida ang kanyang pera. Naalala ni Fang Ping kung sino ang batang ito, pagkatayo niya ay agad niyang pinisil ang magkabilang pisngi ng batang babae. Naisip ng ating bida na ito nga raw ang kapatid niyang si Fang Yuna, nang hihinayang pangaraw siya noon dahil nawala ang cute nitong mukha noong tumanda na ito. Inalis ni Fang Yuna ang 2 kamay ng kanyang kuya, sinabihan niya ang ating bida nang ibalik nga raw nito ang kanyang pera. Sinabi rin ni Fang Yuna na wag na nga raw magkunwari si Fang Ping nang wala itong alam. Binigyan nga raw sila ng kanilang ina ng 50 yuan para kanilang mapaghatian, pero bakit nga raw 5 yuan lang ang napunta sa kanya? Naisip ni Fang Ping na halos kay Fang Yuna pa raw pala ang pera na nakita niya sa kanyang bulsa. Sumagot na lang ang ating bida at sinabihan si Fang Yuna nang hindi niya nga raw alam kung ano ang tinutukoy nito. Marahil nga raw ay nakalimutan lang ni Fang Yuna na nagastos na niya ito. Tumakbo si Fang Yuna sa kanilang ina para isumbong ang kanyang kuya. Naisip ni Fang Ping na mukhang sa mundong ito nga raw ay lagi niya palang nakakaaway ang kanyang kapatid na umaabot pa maging sa paghahati ng pera. Sinabihan ni Liu Yin ang nagsusumbong na si Fang Yuna nang wag na nga raw itong magalit, malapit na nga raw dumating ang ama nito para sa kanilang hapunan. Naisip ng ating bida na paano pa niya nga raw magagawang hinga ng halagang 10,000 yuan ang kanyang ina. Gayong natatandaan niya nga raw na pumasok pa ito sa isang part-time job para lang maibigay noon ang mga kinakailangan nilang magkapatid. Nagtanong ang dumating na si Fang Mingrong kung nakahanda na ba raw ang kanilang hapunan. Naisip ni Fang Ping na ang kanyang araw ama ay isang ordinaryong trabahador ng isang pottery factory na sumasahod ng 3,000 yuan kada buwan. Dahil nga raw sa trabaho nito ay lagi itong nakakasinghot ng alikabok na siyang nakakaapekto sa kalusugan nito. Binati ng ating bida ang dumating niyang ama habang inaalala niya ang mga sakripisyo na ginawa nito para sa kanilang pamilya. Panandalian din lang ang naramdaman niyang lungkot noong marinig na niya muli ang pagsesermo ng kanyang ama. Sinabihan ni Fang Mingrong ang ating bida nang bakit hindi pa raw nito ibinababa ang dala nitong bag, maglinis na nga raw agad ito at nang makapagsimula na silang kumain. Lumapit si Fang Yuna at isinumbong na ninakaw daw ulit ni Fang Ping ang kanyang pera. Hiniling niya sa kanyang ama na pagalitan daw nito ang ating bida. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumain ang buong mag-anak. Naisip ni Fang Ping na kailangan niya nga raw tanggapin na kapag hindi siya naging isang martial artist ay wala na siyang magagawa at hindi na rin niya mababago ang katayuan ng kanyang pamilya. Sa mga dahilang yun ay naglakas na siya ng loob na sabihin sa kanyang ama na gusto niyang kumuha ng martial arts exam. Nagulat ang lahat noong marinig ng mga ito ang sinabi ng ating bida na gusto nitong kumuha ng martial arts exam.
Naisip ni Fang Ping na parang isa na nga lang daw pangarap na makayanan ng kanilang pamilya ang halaga ng kakailanganin niyang registration fee. Mukhang kailangan na nga lang daw niyang umisip ng ibang paraan kung saan siya makakahanap ng pera. Tumawa na lang si Fang Ping at sinabihan ang kanyang mga kapamilya nang nagbibiro lang daw siya. Habang nagkukunwari sa pagtawa ang ating bida ay may biglang iniabot sa kanya ang kanyang ama. Natigilan ang ating bida noong sabihin ng kanyang ama na may laman raw na 10,000 yuan ang inaabot niyang credit card. Sinabi ni Fang Mingrong na narinig nga raw niya sa kanyang mga katrabaho na ganoon kalaki ang kakailanganin para makakuha ng martial arts exam. Bukas nga raw ay maaari nang i-withdraw ni Fang Ping ang laman ng credit card na ito. Sinabi rin ni Fang Mingrong na hindi na nga raw mahalaga kung makapasok o hindi ang ating bida, sapat na nga raw sa kanila na sumubok ito. Naisip ni Fang Ping na kahit nga raw mahirap ang kanyang pamilya ay ipinag-ipon pa rin siya ng kanyang ama. Ngayon nga raw ay ipinaparamdam rin ito sa kanya na hindi niya kailangang ma-pressure. Kahit ganoon ay napaisip pa rin ang ating bida kung paano nga raw kaya kapag hindi siya nakapasa, ano pa nga raw ang magagawa niya para mabayaran ang pag-intindi at suporta na ibinibigay ng kanyang mga kapamilya. Hinigpitan ni Fang Ping ang pagkakahawak sa natanggap niyang credit card at naisip na sisiguraduhin niya nga raw na magtatagumpay na siya sa kasalukuyan niyang buhay. Kinaumagahan ay nagpunta na agad ang ating bida sa isang malapit na ATM machine. Nagtaka ang ating bida noong makuha na niya ang na-withdraw niyang pera. Bakit nga raw may nakikita na siyang notification simula nang mahawakan niya ito? Nabasa niya na natupad na nga raw ang hinihinging kondisyon. Naisip ni Fang Ping na napakarami na nga raw niyang nabasa na kwento tungkol sa mga tao na muling nagbalik sa nakaraan nilang buhay. Mukhang alam na nga raw niya kung para saan ang notification na kanyang nakikita, malamang nga raw ay ito na ang kanyang cheat system. Umuwi muna ang ating bida dahil sa mamaya pa ang oras ng kanilang klase. Habang nakahiga siya ay iniisip niya ang mga nalaman niya nitong umaga. Ang halaga nga raw ng wealth value niya sa kanyang system ay nakadepende kung magkano mismo ang kanyang pera. Kahit pa nga raw may hawak siyang pera, ay hindi pa rin ito papasok sa kanyang system kung hindi naman talaga ito sa kanya. Hindi rin ito mapaparecord sa kanyang system kapag maliit o hindi sapat ang mahahawakan niyang pera. Naisip ni Fang Ping na dahil nga raw nagkaroon ng pagbabago ang kanyang wealth value, malamang nga raw ay maaari niya ring mabago ang iba niyang stats. Nagsalita ang ating bida at pinakiusapan ng kanyang system na pataasin daw nito ang kanyang vitality value. Pero kahit ginawa niya yun ay walang naging pagbabago sa kanyang system, napapaisip siya ngayon kung paano niya ba raw ito magagamit. Kung ano-ano ng paraan ang ginawa ng ating bida pero hindi pa rin niya ito mapagana. Nagmakaawa na siya at sumayaw ng salamin-salamin pero wala pa rin nagbago sa kanyang vitality value. Naiinis na si Fang Ping kung bakit nga raw hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagalit at sinabihan ang kanyang system nang papatayin niya nga raw ito sa bugbog kapag hindi nito dinagdagan ang kanyang vitality value. Nagulat ang ating bida noong gumana na ang kanyang system matapos niya itong takutin. Ngayon ay nagkaroon na ng dagdag na 0.1 ang kanyang vitality value. Kasunod noon ay naramdaman na nga niya na umangat na ang kanyang vitality. Naisip ni Fang Ping na ang kanyang araw 10,000 sa kanyang wealth value ay nagawa lamang iangat ang kanyang vitality ng 0.1. Pero kahit nga raw 0.1 lang ang iniangat nito ay naramdaman niya agad na mas guminhawa ang kanyang pakiramdam. Naalarma ang ating bida noong may bigla itong naalala. Nakahinga lang siya ng maluwag noong makita niya na naroon pa rin sa lamesa ang ibinigay sa kanyang pera. Hindi niya nga raw alam kung paano siya magpapaliwanag sa kanyang mga magulang kung sakaling nawala ito. Mukhang kahit nga raw gamitin niya ang pera na nasa kanyang system ay hindi nito maaapektuhan ang pera na hawak niya sa totoong buhay. Nagtaka si Fang Yuna kung bakit nagsasalita ng mag-isa ang kanyang kuya, naisip niya na mukhang tuluyan na nga raw talaga itong nasiraan ng ulo. Noong makatanghali ay pumasok na ang ating bida sa kanilang paaralan. Nagsalita ang class president at inanunsyo na maaari na raw magpunta sa teacher's office ang mga estudyante na binabalak na magparehistro para sa magaganap na martial arts exam. Pagkatayo ni Fang Ping ay tinanong ito ni Chen Fan kung gagamit na naman daw ba ito ng banyo. Sumagot naman ang ating bida nang paalis raw siya para magparehistro. Nagulat si Chen Fan dahil hindi nito inasahan na magpaparegister din si Fang Ping sa martial arts exam.
Nagtungo na sa teacher's office ang mga estudyante na balak magparehistro. Sinabi ng isang babae na hindi niya raw inasahan na pupunta rin doon si Fang Ping, tinanong niya ang ating bida kung gaano raw kataas ang vitality score nito. Napaisip naman si Fang Ping kung ano raw ang maaari niyang isagot, mukhang napakababa nga raw kung sasabihin niya na nasa 1.1 pa lang ito. Umakbay si Yang Jian at sinabi na malamang nga raw kaya hindi pa sumasagot ang ating bida ay nang dahil sa hindi pa niya ito napapatingnan. Sinabi naman ni Zhang Hao na noong nagpatingin nga raw siya sa ospital ay lumabas na nasa 108 cal ang kanyang vitality score. At dahil nga raw mas payat sa kanya si Fang Ping, malamang nga raw ay mas mababa pa sa kanya ang makukuha nitong resulta. Nagulat ang ating bida sa sinabi ni Zhang Hao na nasa 108 cal daw ang taglay nitong vitality. Napakalaki nga raw ng diferensya nito kumpara sa kanyang 1.1 na vitality value. Nagsalita si Wu Jihao at inaya si Fang Ping nang sumama na lang daw ito sa kanyang bahay at nang matingnan na rin ito kung gaano kataas ang kanyang vitality score. Sa gulat ni Zhang Hao ay napatayo ito sa kanyang kinauupuan, tinanong niya si Wu Jihao kung bumili ba raw ang pamilya nito ng isang vitality meter. Sumagot si Wu Jihao nang bumili nga raw ang kanyang ama ng isang maliit na equipment dahil lagi niyang tinitingnan kung gaano nakataas ang kanyang vitality, pero hindi nga raw ito masyadong eksakto na gaya ng mga equipment na makikita sa mga ospital. Nagulat si Fang Ping nung sabihin ni Zhang Hao na nagkakahalaga pa rin daw ng 100,000 yuan ang pinakamurang vitality meter, nagtataka siya kung bakit napakamahal nito. Noong nakaraang buhay nga raw niya ay makakabili na siya ng pinakamahal na blood pressure meter sa ilang 100 yuan. Pagkarating ni Fang Ping sa bahay ni Jihao ay doon na niya nasigurado na mayaman nga raw talaga ang pamilya nito. Hanggang sa nagpunta na nga sila sa kwarto kung saan nakalagay ang gagamitin niyang kagamitan. Tinanong ni Jihao ang ating bida kung nakahanda na ba raw ito. Pagkasagot ni Fang Ping ng oo ay doon na pinagana ni Wu Jihao ang vitality meter. Nagsimula nang maramdaman ng ating bida ang pagsukat sa taglay niyang vitality. Pagkalipas ng ilang segundo ay bigla na lang natigilan si Wu Jihao. Tinanong ni Fang Ping ang natitigilan na si Jihao kung lumabas na ba raw ang kanyang resulta. Nakapagsalita na si Jihao nang maibsa na ang nararamdaman nitong pagkamangha. Sinabi niya na lumabas nga raw na nasa 113 cal ang vitality score ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na magkaiba nga raw pala ang statistical method ng kanyang system kaysa sa realidad na buhay. Sa kanyang araw system ay 1.1 lang ang nakalagay, gayong 113 daw pala ang totoo nitong halaga. Ibig sabihin nga raw noon ay may conversion nito na 1:100. Nagtaka si Wu Jihao kung bakit ganoon lang daw ang reaksyon ni Fang Ping, bakit nga raw mahinahon pa rin ito gayong pumapangalawa na sa kanilang buong klase ang nakuha nitong vitality score. Sinabi ni Fang Mingrong na narinig nga raw niya sa director ng kanilang workshop na nagkakahalaga ng 10,000 ang bawat gamot na pampalakas na magagamit ni Fang Ping sa gaganaping martial arts exam. At dahil nga raw nabanggit ng kanilang anak na gusto nitong maging isang martial artist, hindi nga raw nila maaaring pabayaan na lang ito. Sinabi ni Fang Mingrong na may naitabi pa nga raw siyang 20,000, kapag hindi pa nga raw ito sapat ay maghahanap na lang siya ng paraan bukas. Habang nag-uusap ang mag-asawa ay naririnig naman nila ang asaran ng magkapatid. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang wag na nga raw siya nitong pagyabangan. Sapat na nga raw ang 110 cal para makapasa sa martial arts exam, kaya paano nga raw ito magkakaroon ng 113 cal vitality score. Nangasar ang ating bida at sinabihan si Fang Yuna ng pasensya na nga raw kung nagkaroon ito ng kapatid na may taglay na talento. Nagyabang din si Fang Ping na hawak na nga raw niya sa kanyang mga kamay ang martial arts exam na gaganapin ngayong taon. Tinawag ni Liu Yin ang ating bida dahil may sasabihin daw silang mag-asawa. Nagsumbong si Fang Yuna dahil inaaway na naman daw siya ng kanyang kuya. Napaisip ang ating bida kung bakit daw kaya siya pinapatawag ng kanyang mga magulang. Ano nga raw kaya ang dahilan kung bakit parang napakaseryoso ng mga ito? Pinalapit na ni Fang Mingrong ang ating bida, noong makalapit na si Fang Ping ay bigla na lang siyang binigyan ng pera ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na tanggapin niya nga raw ito para magamit niyang pambili ng mga pills o ng mga gamot na pampalakas. Sinabi rin ito na magsabi nga lang daw ang ating bida kapag hindi pa ito sapat. Nagkalaman na ulit ang wealth value ng ating bida noong matanggap na niya ang pera na ibinibigay ng kanyang ama.
Sinabi ni Fang Mingrong na halos naantala ng araw nila ang kinabukasan ni Fang Ping nang dahil sa kanilang kapabayaan. Ngayon nga raw ay makakaasa ito na susuportahan na nila ito para sa gagawin nitong pagkuha ng martial arts exam. Napukaw ang damdamin ng ating bida matapos nitong marinig ang mga sinabi ng kanyang ama. Alam niya nga raw ang kalagayan ng kanilang pamilya pero kahit ganoon ay nakasuporta pa rin ang mga ito sa kanya. Kinabukasan ay sinunod agad ni Fang Ping ang sinabi ng kanyang ama na ibili raw niya ng gamot ang ibinigay nitong pera. Noong nasa bahay na siya ay doon na niya ito kinain. Nadismaya ang ating bida dahil halos dumaan lang daw ito sa kanyang tiyan. Hindi nga raw pala ito ganoong kaepektibo, hindi gaya ng kanyang system. Mas pinagtuunan na lang ni Fang Ping ang pag-iisip kung ano ang stats na kanyang patataasin. Pagsapit ng umaga ay pumasok na ulit sa eskwelahan ang ating bida. Habang umaakyat ay naisip niya na sinubukan niya nga raw pataasin ng 0.1 ang kanyang mental strength value. Gaya nga raw ng nangyari sa kanyang vitality value, nabawasan rin daw ng 10,000 ang kanyang wealth value noong pataasin na niya ito. Ang kaibahan lang daw nito ay naging magaan ang pakiramdam niya sa kanyang isipan, pakiramdam niya nga raw ay para siyang malayang tumatakbo sa isang napakalawak na damuhan. Mas lalo na nga raw bumuti ang kanyang focus, pag-unawa at maging ang kanyang memorya. Napuyat nga raw siya dahil sinubukan niya rin kung ano ang epekto nito sa kanyang pag-aaral. Habang umaakyat ang ating bida ay may nakasalubong ito. Nagulat na lang siya noong bigla itong tumalon sa kanya. Hanggang sa nahulog na nga siya sa ilang baitang ng hagdan. Agad niyang tinanong si Yang Jian kung nababaliw na ba raw ito. Nagsalita si Yang Jian at sinabi na itinago nga raw sa kanila ni Fang Ping na nasa 113 cal na ang vitality score nito. Nasa 110 cal pa nga lang daw ang sa kanya, malamang nga raw ay sikretong nagsasanay ang ating bida tuwing gabi. Naisip ni Fang Ping na naikalat na raw pala agad ni Wu Jihao ang kanyang resulta kaya alam na ito ng lahat. Nagtaka si Yang Jian noong may bigla na lang humawak sa kanyang damit. Hanggang sa bigla na lang siyang ibinato papalayo ni Zhang Hao. Nagtaka ang ating bida kung bakit nga raw ganoon na lang siya nito kung tingnan. Bigla na lang napaiyak si Zhang Hao matapos niyang ikumpara si Fang Ping sa kanyang sarili, bakit nga raw mas mataas ang vitality score nito gayong mas maganda naman ang kanyang katawan. Nagsalita ang isang teacher at sinabi na sakto nga raw at naroon lang pala ang mga ito. Bigla na lang itong lumapit at may mga iniabot na libro kay Fang Ping. Sinabihan ng matandang teacher ang ating bida na kahit saan nga raw ito magpunta ay basahin nga raw nito ang mga ibinigay niyang libro, nakalagay na nga raw dito ang lahat ng mga martial arts training courses. Sinabi rin ng matandang teacher na hangad niya nga raw na magtagumpay si Fang Ping na maging isang martial artist, kahit nga raw mas nahuli na ito sa iba ay susubukan nga raw nilang mga teacher na matulungan ito. Ngumiti ang ating bida at pinasalamatan ang matanda nilang teacher. Sinabi rin ng matandang teacher na may ipapagawa nga raw siya sa mga ito kaya hindi na ng mga ito kailangang pumasok sa klase niya ngayon. Nagtaka si Fang Ping kung ano raw kaya ang ipapagawa nito sa kanila. Inutusan sila ng kanilang teacher na may kailangan daw silang sunduin at ang pangalan daw nito ay Jin Yang. Sinabi ng isang dumating na lalaki na matagal na panahon na nga raw siyang hindi nakakabalik doon. Mukhang hanggang ngayon nga raw ay wala pa rin itong ipinagbago. Ang lalaking ito ay si Wang Jinyang, isang first year sa Nanjing Martial Arts University. Kumaway ang mga kaklase ng ating bida para tawagin ang sinusundo nilang si Jinyang. Naisip ni Fang Ping na ito raw pala si Wang Jinyang, kahit pangaraw isa itong martial artist ay mukha lang din naman itong ordinaryo. Ang kaibahan nga lang daw nito sa kanila ay nakatungtong na ito sa isang martial arts university. Naalala ng ating bida ang mga naging reaksyon ng kanyang mga kaklase noong tinanong niya kung sino ba si Wang Jinyang. Nagsalita si Zonnan at sinabi na siya na nga raw ang bahala dito. Bilang miyembro nga raw ng inyong fans club ay siya na ang sasagot sa tanong ni Fang Ping. Sinabi ng babaeng ito na makinig nga raw ng mabuti ang ating bida. Hanggang sa doon na nga nito sinimulang sabihin ang mga impormasyon tungkol kay Wang Jinyang. Ito raw ay 19 na taong gulang at may tangkad na 178 centimeters. Hilig daw nito ang kumain ng mansanas at ang paborito raw nitong gawin ay ang magsanay. Hindi raw ito nagmula sa isang mayamang pamilya, pero hindi ito naging dahilan para sumuko siya sa pag-aaral ng martial arts.
Ito noon ang naging top scorer sa kinuha nitong martial arts exam kaya nagawa nitong makapasok sa Nanjing Martial Arts University. Ito rin daw ang kauna-unahang estudyante mula sa kanilang paaralan na nakapasok sa nasabing universidad. Kahit nga raw nakapasok na ito sa isang martial arts school ay tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsasanay. Isa pa nga lang daw itong freshman sa pinasukan nitong universidad pero isa na nga raw agad itong martial artist. Sinabi ni Zon na naiilan nga lang daw sa mundo ang nagtataglay ng mga katangian na kagaya ng kanilang senior. Napahinto ang iniisip ni Fang Ping noong makarinig ito ng sunod-sunod na ingay. Nagmula pala ang mga ingay na narinig niya mula sa mga pinaputok na party pop ng kanyang mga kaklase. Binabati ng mga ito si Wang Jingyang sa pagbabalik nito sa kanilang paaralan para magbigay ng panayam. Hindi malaman ni Jingyang kung ano ang dapat niyang maging reaksyon sa mainit sa kanyang pagtanggap. Naisip ng mga magkakaklase na dahil nga raw naroon na rin ang kanilang senior, bakit nga raw hindi nila samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi sila ng mga tips tungkol sa pagpasok sa Martial Arts University. Sinabi ni Wang Jingyang na marahil nga raw ay alam na ng mga ito na may 5 big stages ang bawat martial arts exam. Sa 5 ito nga raw ay ang physical assessment at ang practical test ang pinakamahirap na pasahan. Malamang nga raw lahat ng nandoon ngayon ay may vitality score na mahigit sa 110. Kung pipilitin pa nga raw ng mga itong makamit ang kinakailangang requirement sa pagpasok sa isang martial arts university ay maaari ang mga itong malagay sa panganib. Pero kung magagawa naman daw ng mga itong makontrol ang kani-kanilang emosyon ay maaaring magiba ang makuha ng mga itong resulta. Nagulat ang mga magkakaklase matapos marinig ang mga sinabi ni Jingyang, lahat sila ay mas lalong nag-focus habang pinapakinggan ito. Sinabi ni Jingyang na ang kasiyahan, galit, kalungkutan at kagalakan ay ang mga emosyon na maaaring magpataas ng vitality score kung magagamit ang mga ito ng tama. Lalong-lalo na nga raw ang galit dahil ito nga raw ang pinakamadali at ang mas pinaka-epektibo. Nagbigay ng halimbawa si Wang Jingyang, isipin na nga lang daw ng mga ito ang pakiramdam na may nang mamaliit sa kanila. Tinatandaan ni Fang Ping ang lahat ng mga ibinabahagi sa kanilang impormasyon. Sinabi ni Jingyang na kung magagawa nga raw ng mga itong makapasa sa physical assessment ay hindi na rin ang mga ito mahihirapan sa practical test. Halos oobserbahan nga lang daw ang explosive force, stamina at flexibility ng mga ito. Ang mga babagsak nga lang daw dito ay ang mga tao na iniasa lang sa mga gamot at supplements ang pagpapataas sa taglay nilang vitality. Sinabi rin ni Wang Jingyang na kung hindi nga raw ng mga ito makakayang pumatay ng isang may buhay na manok ay umatras na raw agad ang mga ito. Lalo na nga raw at higit na mas mahirap ang pagpatay ng mga tao kumpara sa mga manok. Nagulat ang ating bida sa mga sinabi ni Wang Jingyang, napakakalmado nga raw ng pagkakasabi nito na para bang may napatay na ito noon. Naisip ni Fang Ping na sa pagkakaalam nga raw niya ay sumusunod pa rin sa batas ang mga martial artist. Ibig sabihin nga raw noon ay mahihirapan itong makahanap ng oportunidad para makapatay ng ibang tao. Lalo na nga raw at isa pa lang naman itong freshman sa isang martial arts university. Nagpaliwanag si Fang Ping sa kanyang ina na may pinasundo lang daw sa kanila ang kanilang teacher kaya wala silang klase. Pero mamaya nga raw ay aalis ulit siya para sunduin at makinig sa alumni ng kanilang school. Habang naghihintay ng oras ay inaalala ng ating bida ang mga ibinahagi sa kanila ni Wang Jingyang. Tumatak sa utak niya ang sinabi nito na higit na mas mahirap daw ang pagpatay sa mga tao kumpara sa mga manok. Iniisip ni Fang Ping kung bakit nga raw napakakalmado pa rin ito habang nagsasalita ito ng mga ganoong bagay. Pero isa nga lang daw ang naiisip niyang posibilidad, marahil nga raw ay nakapatay na nga ito ng tao noon. May tumawag sa telepono ni Wang Jingyang, ipinapaalam nito ang impormasyon na pumasok daw sa White Mountains na nasasakop ng 2 lungsod ang hinahanap nilang kriminal. Sumagot si Wang Jingyang nang hindi ba raw nasabihan na niya ang mga ito na hintayin muna ang kanyang pagdating bago ang mga ito gumawa ng kung anumang aksyon. Humingi ng pasensya ang lalaki na nasa kabila ng telepono, gusto nga lang daw nilang mahuli agad ito dahil sila ang mananagot sa mga mas nakakataas sa kanila. Sinabi ni Wang Jingyang nang hindi na niya nga raw yun problema. Pero tutulong pa rin daw siya kung babayaran siya ng mga ito ng 500 yuan mahuli niya man ng buhay o patay ang hinahanap ng mga itong kriminal. Nasa loob pa rin ng kanyang kwarto ang ating bida, doon ay nagpo-focus ito para sa kanyang gagawin. Bigla na lang nagkaroon ng maliit na liwanag ang noo ni Fang Ping.
Natuwa siya dahil magagawa ng araw niyang dagdagan ang kanyang vitality value. Nagsimula nang mawala ang wealth value na mayroon ng ating bida. Hanggang sa naubos na nga ito at naging 1.2 na ang kanyang vitality value. Noong gawin niya ito ay may bigla siyang naramdaman sa kanyang puso. Nabahala si Fang Ping dahil sa pananakit na kanyang nararamdaman. Pero kailangan niyang araw itong kayanin dahil parte ito ng kanyang paglakas. Namaluktot sa sakit ang ating bida habang tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman. Naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Naisip niya na napakasakit ng araw nito. Pagdaan ng ilang minuto ay unti-unti nang nababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Naisip ni Fang Ping na hindi ba raw maayos naman ang naramdaman niya noong huling pinataas niya ang kanyang vitality, pero bakit nga raw sa pagkakataong ito ay napakasakit na nito? Napaisip ang ating bida kung nagdudulot ba raw ng side effects ang biglaang pagpapaangat ng vitality ng isang tao. Nagdagdag nga lang daw ulit siya ng kaunti pero pakiramdam niya ay mas lumakas ang adrenaline ng kanyang katawan. May biglang naalala ang ating bida. Muntik na nga raw niyang makalimutan na kailangan pa ulit nilang sunduin si Wang Jingyang para ihatid ito sa kanilang paaralan. Nagmadali si Fang Ping ng pagtakbo sa pangamba na baka hindi siya umabot. Dahil doon ay hindi niya sinasadyang nabangga ang balikat ng kanyang nakasalubong. Agad na humingi ng tawad ang ating bida sa lalaki na kanyang nabangga. Sumagot naman ang lalaki ng ayos lang naman daw siya. Agad na itinago ng lalaking ito ang bagay na nahulog sa loob ng kanyang damit. Napaisip si Fang Ping kung ito ba raw ang bagong uupa sa itaas ng inuupahan nilang bahay, mukhang weird nga raw ang lalaking ito. Nag-alala ang naka-face mask na lalaki kung napansin ba raw ng ating bida ang pinulot niyang bagay. Humingi ng pasensya si Wang Jingyang kung pinaghintay niya raw ang mga ito. Tinawag ni Zonnan ang kanilang senior para sabihin na doon na nga raw ito umupo. Sinabi ni Yang Jian na nakakahanga nga raw ang kanilang school dahil naimbitahan ng mga ito si Wang Jingyang na magbigay ng panayam bago pa man magsimula ang martial arts exam. Nagtanong ang ating bida kung ano ba raw ang espesyal kay Wang Jingyang, mukhang isa lang naman daw itong alumni na magsasalita sa harap ng dati nitong paaralan. Sumagot si Yang Jian nang wala nga raw talagang espesyal kung isang ordinaryong alumni lang ang magsasalita, pero kakaiba nga raw si Wang Jingyang dahil isa itong martial artist. Pinaliwanag ni Yang Jian na sa laking araw ng kanilang lungsod ay kakaunti pa lamang ang nagtatagumpay na maging isang martial artist. Ang nakakamangha nga raw kay Wang Jingyang ay nagawa na agad nitong maging martial artist kahit na isa pa lang itong freshman ng isang universidad. Pagkalapit ni Wang Jingyang ay hinawakan nito ang balikat ng ating bida. Sinabi ni Jingyang na naiintindihan daw niya na gagawin ni Fang Ping ang lahat para lang makapasa ito sa martial arts exam. Pero wag daw nitong pababayaan ang katawan nito dahil ito nga raw ang kanilang pundasyon. Hindi niya raw masabi kung anong pills o gamot ang ininom ng ating bida para mapataas nito agad ang kanyang vitality, pero hindi nga raw maaaring basta na lang ito kumain ng mga pampalakas na gamot dahil kapag nagkataon ay malalagay ito sa isang malaking problema. Kapag umasa lang daw si Fang Ping sa mga gamot at hindi nito sinanay ang katawan nito, pagdating nga raw ng araw ay madidismaya lang ito sa maaari nitong kalabasan. Agad na nagpasalamat ang ating bida sa mga payo na ibinigay sa kanya ni Wang Jingyang. Naisip niya na ganoon daw pala ang isang martial artist, napansin nga raw agad nito na nadagdagan ang vitality ng kanyang katawan. Kahit madilim na ay nasa labas pa rin si Fang Ping ng inuupahan nilang bahay. Sa isang maliit na lote ay nag-uumpisa na siyang mag-warm up. Noong makapag-warm up na siya ay doon na siya nagsimulang mag-ehersisyo. Ginagawa niya ito para mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan. Napansin ni Fang Ping na hindi na siya madaling mapagod kumpara noon, mukhang ito nga raw ang epekto ng pag-angat ng kanyang vitality value. Dapat nga raw niyang pakinggan ang payo sa kanya ni Wang Jingyang na mas sanayin pa niya ang kanyang katawan. Kinabahan ang ating bida noong maramdaman nito na may nagmamasid sa kanya. Agad siyang lumingon sa kanyang likuran para tingnan kung sino ito. Sa bintana ng isang kwarto ay nakakita siya ng isang lalaki. Naisip ni Fang Ping na ito nga raw ang lalaki na nakasalubong niya nitong umaga. Nagtataka ang ating bida kung bakit siya nito pinapanood, bakit nga raw pakiramdam niya ay tinitingan siya nito na parang gusto siya nitong patayin. Noong magpahinga na si Fang Ping ay naisip na lang nito na marahil ay napapasobra lang daw siya ng pag-iisip.
Sa loob ng kanilang bahay ay naabutan niya na nanunood ang kanyang kapatid ng isang balita. Sinabi ng mamamahayag na pinatay raw ng isang rank 2 martial artist ang kasabwat nito nang dahil sa hindi pagkakasundo sa hatian. Huling nakita nga raw ang kriminal na ito sa Sun City White Mountains, kaya pinapayuhan nila ang lahat ng mga residente na mag-ingat ang mga ito at siguraduhing nakasarado ang kani-kanilang pinto at bintana. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung maaari ba raw na hindi na muna siya pumasok bukas. Baka nga raw magkaroon pa ng national tragedy kapag napabalita na may nangyaring masama sa isang cute na batang babae na gaya niya. Nagalit si Fang Yuna noong sabihin ni Fang Ping nang hindi raw ito tatargetin ng ibinabalitang kriminal dahil hindi rin naman daw ito maibibenta ng mahal. Matapos asarin ng kanyang kapatid ay itinuon na muli ng ating bida ang atensyon nito sa pinapanood nilang balita. Ipinakita sa balita ang video ng pananaksak. Sinabi rin dito na may tumulong ng araw para mapalinaw ang imahe ng sandata na ginamit ng hinahanap nilang kriminal. May biglang naisip si Fang Ping habang nanunood ito, bakit nga raw parang nakita na niya noon ang kutsilyo na ipinapakita ngayon sa balita. Tahimik na sa labas dahil karamihan sa mga tao ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay. Habang natutulog ang ating bida ay bigla itong nanaginip na may taong gustong pumatay sa kanya. Nagmakaawa siya dito na wag siya nitong patayin pero hindi pa rin siya nito pinakinggan. Unti-unti nang papalapit sa kanya ang kutsilyo na gamit ng lalaki, hanggang sa tuluyan na nga siya nitong sinaksak. Pagkagising ni Fang Ping ay may bigla itong napagtanto. Naalala ng araw niya kung saan niya nakita ang kutsilyo na napanood niya sa balita. Nagmula nga raw ito sa naka-face mask na lalaki na nasalubong niya bago siya sumama sa pagsundo kay Wang Jingyang. At ang lalaking ito nga raw ay kasalukuyan ngayong nakatira sa itaas ng inuupahan nilang bahay. Naisip ni Fang Ping na alam niya raw na kakagising pa lang niya mula sa isang bangungot, pero ngayon nga raw ay nakakasigurado na siya na hindi lang ilusyon ng killing intent na naramdaman niya noong mga sandaling nagsasanay siya sa labas. Naisip ng ating bida na isang araw rank 2 martial artist ang hinahanap na kriminal. Siguro naman daw ay hindi lang nagkataon na isa ring rank 2 martial artist ang lumipat ngayon sa itaas na palapag ng inuupahan nilang apartment. Nangamba si Fang Ping sa posibilidad na baka nga raw siya ang tinatarget nito. Nag-iisip siya kung pera ba raw ang dahilan, pero imposible nga raw ito dahil wala namang malaking halaga ng pera ang kanilang pamilya. Napaisip rin siya kung may kaugnayan ba raw ito sa kanyang system, pero imposible rin daw ito dahil sa pag-oobserba niya, ay siya lang talaga ang nakakakita ng kanyang system. Naisip ng ating bida na sobrang nakakatakot nga raw ang napanaginipan niya kanina. Kailangan nga raw na may gawin siya dahil ayaw niyang mangyari rin ito sa totoong buhay. Bago pa nga raw may gawin sa kanilang masama ang nasa itaas na lalaki ay dapat na maunahan na niya ito. Pagsapit ng umaga ay laman pa rin ng balita ang paghahanap sa kriminal na isang peak rank 2 martial artist. Tumutol daw ang marami sa plano na isarado raw muna ang mga daanan sa White Mountains habang hindi pa natatagpuan ang kriminal. Sinabi rin sa balita na hindi raw nila dapat maliitin ang lakas ng mga martial artist. Dapat nga raw na mag-ingat ang lahat dahil ang isang rank 2 martial artist ay kayang tumalo ng mahigit sa 100 sundalo. Naisip ng lalaking kriminal na matagumpay niya nga raw na naloko ang mga otoridad na nagtatago siya ngayon sa loob ng White Mountains. Mukhang hindi na nga raw siya mahihirapan sa kanyang pagtakas. Ang lumang distrito nga raw na pinagtataguan niya ngayon ay wala ni kahit isang surveillance camera, hindi nga raw siya basta-basta matutuntun hanggat wala siyang kakaibang ikinikilos. Nagtaka ang kriminal na lalaki kung sino raw itong kumakatok sa pinto ng kanyang inuupahang bahay. Hindi niya ito binuksan pero nagpatuloy pa rin sa pagkatok ang taong nasa labas. Nag-alala ang lalaki na baka raw makakuha pa ng atensyon ng ingay na naidudulot nito, kaya nagpasya na lang siya na buksan ito. Pagkabukas niya ng pinto ay agad siyang bumati at pinakilala na isa raw siyang bagong residente na kakalipat pa lang kahapon. Nakangiti niya ring tinanong kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Nagtaka ang lalaki nang mapagtanto nito na wala palang tao sa labas. Sumilip siya sa itaas at ibaba para tingnan kung nasaan na ang taong kumakatok sa kanyang pinto. Nagulat na lang ang lalaki noong batiin siya ni Fang Ping ng magandang umaga. Nagtataka ang lalaki kung paano nga raw nakapasok doon ang ating bida. Naisip niya na hindi raw siya maaaring magalit dahil sa kasalukuyan siya ngayong nagtatago. Tinanong ng lalaki si Fang Ping kung nagkamali lang ba raw ito ng bahay na napasukan, mukhang naligaw nga lang daw ito.
Pinaliwanag ng ating bida ang dahilan kung bakit siya nandoon. Balak niya nga raw ngayong manood ng isang basketball match pero nasira naman daw ang telebisyon ng kanilang bahay. Naroon nga raw siya para makinood sa telebisyon ng lalaki, pero wag nga raw itong mag-alala dahil halos kakalabas pa rin lang niya galing sa pagbili ng almusal. Ngumiti si Fang Ping at sinabi sa lalaki na hayaan daw muna siya nitong manood kapalit ng mga dala niyang pagkain. Nag-focus ang ating bida habang pinapanood ang paglalaban ng dalawang basketball team. Habang ginagawa niya ito ay pinipilit ng lalaki na pigilan ang kanyang sarili. Naisip niya na nadamay pa nga raw siya sa pangungulit ng binatang ito. Nagtataka rin siya kung bakit ba raw talaga ito nagpunta doon. Napapaisip siya sa posibilidad na baka raw espiya ito na ipinadala ng Criminal Investigation Bureau. Nagalit si Fang Ping noong mabitawan ng pinapanood niyang player ang idadakdak nitong bola. Naisip ng lalaki na sa kilos nga raw ng ating bida ay mukhang isa nga lang daw itong pasaway na bata. Napaisip siya kung dapat na ba raw niya itong iligpit, pero nag-alala siya na baka mas lalo lang siyang magkaroon ng problema. Masarap rin naman daw ang dinala nito sa kanyang inumin kaya paalisin na lang niya ito mamaya. Tinanong ng lalaki ang ating bida kung wala ba raw itong pasok, sumagot naman si Fang Ping ng Sabadong araw ngayon. Sinabi rin ng lalaki na marahil nga raw ay nag-aalala na ang mga kapamilya ng ating bida dahil kanina pa itong nawawala. Nagkunwari si Fang Ping na nalulungkot siya habang tinatanong ang lalaki kung bakit parang gusto na raw siya nitong paalisin. Nataranta ang lalaki at sinabi na nag-aalala lang naman daw siya para sa ating bida. Pinagpatuloy pa rin ni Fang Ping ang ginagawa nitong pagdadrama. Gusto niya lang naman daw na mapalapit siya sa bago nilang kapitbahay pero hindi niya raw akalain na makakaabala lang daw pala siya dito. Nakonsensya ang lalaki sa pagdadrama ng ating bida kaya agad itong napahingi ng tawad. Sinabi ni Fang Ping na parang araw mabayaran niya ang abala na nagawa niya sa lalaki, ay hayaan daw siya nito na siya na ang maglinis ng tinitirhan nitong bahay. Sisiguraduhin nga raw niya na maaalis niya ang lahat ng mga ipis at ibang insekto na nagtatago doon. Agad na isinarado ng lalaki ang kurtina na ibinuka ng ating bida. Nagtanong si Fang Ping kung ano raw ang problema. Naisip ng lalaki na nasanay na nga raw siya ng pamumuhay sa dilim kaya naging instinct na niya ang isara agad ang kurtina. Nagdahilan ang lalaki at sumagot sa ating bida na sensitibo raw siya sa liwanag kaya mas gusto niya na nakasara na lang ito. Iminungkahi ni Fang Ping na ang kwarto na nga lang daw ng lalaki ang una niyang lilinisin. Nataranta ang lalaki at agad na sumangga sa harap ng pinto ng kanyang kwarto, nagpasalamat siya sa alok ng ating bida pero siya na nga lang daw ang maglilinis nito. Nagpapanggap na lang ang lalaki na natutuwa ito pero sa totoo lang ay galit na ito. Sinabihan niya ang ating bida ng hapon ng araw ngayon, hindi ba raw oras na para umuwi at maghapunan ito? Tiningnan ni Fang Ping kung ano na ang oras sa orasan, sinabi niya na mukhang dapat na nga raw siyang umuwi. Nagpaalam na siya sa lalaki at sinabi na bibisita na lang daw ulit siya sa mga sunod na araw. Natuwa ang lalaki dahil sa wakas nga raw ay aalis na rin ang ating bida. Habang papalabas si Fang Ping ay bigla itong nadapa. Natumba ito matapos niyang mapatid ang isang kahon. Nabahala ang lalaki matapos nitong makita ang nangyari sa ating bida. Tinanong ni Fang Ping kung bakit ba raw may nakalagay na kahon doon. Natuon agad ang atensyon niya sa mga laman na bagay ng nasagi niyang kahon. Naglakad ang lalaki papalapit sa ating bida. Nabahala si Fang Ping nung mapansin niya ang paglapit nito. Bago pa man siya makatingin sa direksyon ng lalaki ay bigla na lang siya nitong sinipa. Tumilapon siya sa tapat ng pinto nang dahil sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Agad na kinuha ng lalaki ang kutsilyo na nasa loob ng kahon, inalis na rin niya ang tela na ipinangbalot niya dito. Hindi agad nakatakbo si Fang Ping dahil iniinda pa rin ito ang lakas ng pagkakasipa sa kanya. Lumapit sa kanya ang lalaki habang may hawak itong kutsilyo sa isa nitong kamay. Kinabahan ang ating bida habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Mukhang anumang oras nga raw ay nakahanda na siya nitong patayin. Nagmakaawa si Fang Ping sa lalaki nang wag daw siya nitong saktan, nangangako nga raw siya na hindi siya magsasalita at wala siyang ibang pagsasabihan. Sinabihan ng lalaki ang ating bida nang tingin nga ba raw nito ay hahayaan pa niya itong mabuhay. Iniangat na ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo para saksakin ang ating bida. Nangamba si Fang Ping habang iniisip kung doon na ba raw talaga siya mamamatay.
Pero hindi nangyari ang kinakatakutan niya noong bigla na lang natigilan ang kriminal na lalaki. Napaisip ang lalaki kung ano raw ang nangyari, mukhang may ginamit nga raw sa kanya na pampatulog. Naisip niya na marahil nga raw ay inilagay ito ng ating bida sa inumin na ibinigay nito sa kanya. Agad na inalis ni Fang Ping ang kutsilyo na hawak-hawak ng lalaki. Noong matanggalan na niya ito ng sandata ay doon na siya nagmadaling lumayo. Sa paglayo niyang iyon ay may pinulot siyang pamalo. Ginamit niya ito para hampasin ng malakas ang ulo ng kriminal na lalaki. Naisip ni Fang Ping na nagtagal nga raw bago tumalab ang ginamit niyang pampatulog, nag-alala pa nga raw siya na baka peke ang binigay sa kanya ng binilhan niyang tindero. Mabuti na nga lang daw at nakapagpuslit siya ng pamalo noong mga sandaling pumasok siya sa inuupahang bahay ng lalaki. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang gumalaw ang pinalo niyang kriminal. Hindi niya inasahan na magagawa pa rin itong makabangon kahit na nakakonsumo na ito ng pampatulog at napukpok na niya ito sa ulo. Hahampasin na niya sana ulit ang lalaki pero nasuntok siya agad nito bago pa niya ito napalo. Nagsuka ng dugo ang ating bida, nangyari ito dahil isang peak-rank Fu martial artist ang tao na sumuntok sa kanya. Agad na itinulak ni Fang Ping ang kriminal na lalaki sa pangamba na maatake siya ulit nito. Naisip niya na hindi nga raw madali ang makakuha siya ng pagkakataon na makabalik sa nakaraan at muling mabuhay, kaya hindi nga raw siya papayag na basta na lang siyang mamamatay doon. Hinampas niya ng paulit-ulit ang kriminal na lalaki, hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi ito natutumba. Hindi na rin nagtagal at nagbunga na ang pag-atake niya ng paulit-ulit. Natumba ang kriminal na lalaki at napauntog ito ng malakas sa tapat ng pinto. Sa mga sandaling ito ay tuluyan ng nawala ng malay ang kriminal na lalaki. Naisip ni Fang Ping na minaliit niya nga raw masyado ang kanyang kalaban, hindi niya raw inasahan na ganoon pala kalakas ang isang peak-rank Fu martial artist. Kung hindi niya nga raw nilakasan ang pinainom niya ditong pampatulog ay baka napatay na siya nito. Hindi man daw maayos ang nagawa niyang plano, ang mahalaga ay buhay pa rin siya hanggang ngayon. Agad na tinali ng ating bida ang kriminal na lalaki habang wala pa itong malay. Habang binibilang niya ang pera na nasa loob ng bag ng lalaki ay nagtataka siya kung bakit hindi raw nadaragdagan ang kanyang wealth value. Mukhang hindi pa nga raw tinatanggap ng kanyang system na pag-aari na niya ang perang ito. Sa mga sandaling yun ay nagkamalay na ang kriminal na lalaki. Naisip niya na ngayon pa niya nga lang daw ito napagtanto. Mukhang ito nga rin daw pala ang martial arts student na nakita niyang nagsasanay kagabi. Marami na nga rin daw ang nakakakilala sa kanya na siya si Huang Bin, lalo na't isa na siyang peak-rank Fu martial artist. Pero hindi niya raw inasahan na maiisahan lang siya ng isang martial arts student, napapaisip siya kung parte nga ba raw ang estudyanteng ito ng Criminal Investigation Bureau. Tinanong ni Huang Bin ang ating bida kung sino ba raw talaga ito. Nagpakilala naman ang ating bida na isang araw siyang batang detective, tungkulin niya raw talaga ang manghuli ng mga kriminal. Nainis si Huang Bin at sinabihan ang ating bida nang wag nga raw siya nitong lukohin. Nagseryoso na si Fang Ping at sinabihan si Huang Bin ng isang araw itong kriminal, pero ang dala nga lang daw nito ay halagang 200,000 yuan at ilang bote ng mga pills. Naisip ni Huang Bin na inihanda niya nga raw ang mga gamit na ito para sa kanyang pag-breakthrough sa pagiging rank 3 martial artist, hindi niya raw inasahan na mapupunta lang ito sa mga kamay ng kaharap niyang binata. Ngumiti si Huang Bin at sinabihan ng ating bida nang pakinggan nga raw siya nito. Bakit nga raw hindi na lang sila gumawa ng isang kasunduan sa pagitan nilang dalawa? Kapag daw pinakawalan siya ni Fang Ping ay ibibigay na niya dito ang lahat ng dala niyang pera maging ang 6 na bote ng pills. May 2 araw na vitality pills doon, ordinaryo nga lang daw ang isang bote at rank 1 naman daw ang isa pang bote. May bote rin daw doon ng rank 2 bone forging pills at rank 2 pills na magagamit sa pagprotekta ng mga internal organs. Kung isusuma-total nga raw ang halaga ng mga ito ay aabutin ito ng 5,240,000 yuan. Napaisip si Fang Ping kung wala ba raw halaga sa martial arts world na ito ang pera. Bakit nga raw umabot na agad ng ilang milyon ang ilang bote ng pills? Nagtanong si Huang Bin kung ano raw ang palagay ng ating bida sa kanyang iniaalok. Ang pills nga raw na nagpapataas ng vitality ay magagamit ng ating bida para sa martial arts exam na kukunin nito, at maging sa cultivation na pagdadaanan nito sa hinaharap. Halimbawa na nga lang daw ang rank 1 vitality na nasa kamay ng ating bida,
Isang araw itong napakahalagang item para sa mga naghahangad na maging isang martial artist. Sa mga pagkakataon nga raw na malalagay ang ating bida sa isang malawakang labanan, higit na mas mapapakinabangan raw nito ang Rank 1 Vitality Pills kumpara sa mga ordinaryo nitong bersyon. Binanggit muli ni Huang Bin na may laman nga raw na Bone Forging Pills at Internal Organ Protection Pills ang loob ng kanyang bag. Pinaliwanag niya na ang mga martial artist ay isa lang din namang grupo ng mga ordinaryong tao na pinipilit na lampasan ang limitasyon ng kanilang pisikal na katawan. Kung hindi nga raw nila palalakasin at patitigasin ang kanilang mga buto, at hindi sila gagamit ng pills na pangprotekta sa mga marurupok nilang internal organs. Kapag lumampas na nga raw ang taglay nilang vitality sa limitasyon na kakayanin ng kanilang katawan ay magdudulot ito ng tiyak na kamatayan. Tinanong ni Huang Bin ang ating bida kung nakapag-isip na ba raw ito ng maayos. Kapag kinalagan ng araw siya ni Fang Ping ay makukuha na nito ang lahat ng laman ng kanyang bag. Pero kung magsusumbong nga raw ito sa mga pulis o sa Criminal Investigation Bureau ay wala itong makukuha na kahit na ano doon. Hindi nga rin daw siya maaaring basta na lang patayin ng ating bida, tiyak nga raw nadadaan din ito sa mahabang investigasyon sa sandaling may makatuklas na ng kanyang pagkamatay. Sinabihan ni Huang Bin ang ating bida nang napakabata pa raw nito at mataas rin daw ang taglay nitong vitality, malaki nga raw ang magiging kinabukasan nito pagdating ng araw. Kung hindi nga raw tatanggapin ni Fang Ping ang inaalok niya ay mas lalong malaki ang mawawala dito. Naisip ni Huang Bin na talagang matapang nga raw ang gamot na ipinainom sa kanya ng ating bida, kakailanganin pa nga raw niya ng sapat na oras para makawala siya sa bisa nito. Iniisip ni Fang Ping ang mga sinabi ni Huang Bin. Kapag pinatay niya nga raw ito ay matutuklasan at matutuklasan pa rin ito ng mga opisyal ng kanilang lungsod. Pero kung palalayain niya naman daw ito ay malaki ang posibilidad na balikan at traidorin siya nito. Isa nga raw itong peak rank 2 martial artist kaya napakapanganib nito para sa gaya niya na isa palang ordinaryong tao. Mukhang mas mabuti pa nga raw na isumbong na niya lang ito sa mga pulis, pero kapag ginawa niya nga raw yun ay mawawala rin sa kanya ang lahat ng pera at items na hawak niya ngayon. Ang isang araw martial artist ay kinakailangan na magkaroon ng vitality na hindi bababa sa 150 cal. Kahit pangaraw mayroon siyang system, kakailanganin pa rin daw niya ng malaking halaga ng pera para magkaroon siya ng sapat na vitality value ng isang martial artist. Ang 5 million yuan nga raw ay napakalaki na para mapataas niya ang kanyang vitality score. Kung hindi man daw ito tanggapin ng kanyang system ay magagamit pa rin niya ang mga hawak niyang pills para maging isa siyang martial artist. Napapaisip ang ating bida kung ano raw kaya ang pinakamagandang solusyon para mailigpit niya si Huang Bin at makuha niya ang pera at items na pag-aari nito. Hanggang sa naisip niya na humingi ng tulong kay Wang Jinyang. Ang ipinapangambalang niya ay ang posibilidad na baka patayin siya nito lalo na't napakahalaga sa isang martial artist ang ganoong mga klase ng kayamanan. Naisip ni Huang Bin na sigurado nga raw siya na papatayin siya ng ating bida kapag hindi niya agad ito nailigpit. Nagsalita siya at tinanong ang ating bida kung ano ba raw ang iniisip nito, huwag na nga raw nitong palampasin ng pagkakataon na magkaroon ng pera na mahigit sa 5 milyon. Naisip ni Fang Ping na parang may isang mabangis na tigre raw sa kanyang unahan at may isa naman daw gutom na lobo sa kanyang likuran. Ang tanging maipagdadasal na nga lang daw niya ay ang umasa na hindi talaga gutom ang lalapitan niyang lobo. Hinawakan ni Fang Ping ng mahigpit ang pinulot niyang pamalo. Tinanong ni Huang Bin ang ating bida kung ano ba raw ang binabalak nito. Sinabi ni Fang Ping na iniisip nga raw niya kung bubuhayin pa siya ni Huang Bin sa sandaling pakawalan na niya ito. Sumagot si Huang Bin nang hinding-hindi niya nga raw ito sasaktan lalo na't isa naman siyang lalaki na may isang salita. Sa mga sandaling yun ay tuluyan na pala niyang naalis ang pagkakabuhol ng kanyang mga kamay. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at agad nang sinugod ang ating bida. Pero hindi na niya naituloy ang kanyang binabalak dahil muli na namang pinukpok ni Fang Ping ang kanyang ulo. Kasalukuyan ngayong nasa loob ng Sun City White Mountain si Wang Jinyang. Naroon ito ngayon para hanapin ang napapabalitang kriminal. Napaisip si Wang Jinyang kung saan daw kaya ang eksaktong lugar na pinagtataguan nito. Napuntahan ng araw niya ang lahat ng maaari nitong pagtaguan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakikita. Habang naghahanap siya ay may bigla na lang tumawag sa kanya. Natuwa ang ating bida noong masagot na ni Wang Jinyang ang kanyang tawag, agad niya ring pinakilala na siya raw si Fang Ping.
Nagtanong si Wang Jinyang sa ating bida kung bakit daw siya nito tinawagan kahit na halos 10 oras na ng gabi. Tinanong ni Fang Ping si Jinyang kung naroon pa ba raw ito sa Sun City. Noong makasagot ng oo si Jinyang ay doon na sinabi ng ating bida ang dahilan ng kanyang pagtawag. Pinaliwanag niya na nakilala nga raw niya ang nagtatagong kriminal na nababanggit ngayon sa mga balita, sinabi niya rin na aksidente niya nga raw itong nasugatan. Sinabi rin ni Fang Ping na si Wang Jinyang nga lang daw ang nag-iisang martial artist na kilala niya sa Sun City, tinawagan niya nga raw ito para mapuntahan siya nito at nang matingnan nito ang sitwasyon. Habang papunta si Wang Jinyang ay napapaisip ito kung si Huang Bin ba raw ang kriminal na tinutukoy ni Fang Ping. Pero nahihirapan siyang paniwalaan ang posibilidad na si Huang Bin nga ito. Isang araw itong peak rank 2 martial artist kaya paanong mapapatumba lang ito ng isang martial arts student. Kahit nga raw siya ang mapalaban kay Huang Bin ay kailangan niyang maging maingat habang kinakalaban niya ito. Agad na pinapasok ni Fang Ping si Wang Jinyang noong makita niya na nakatayo lang ito sa labas. Sinabi rin ng ating bida na akala nga raw niya ay hindi na ito darating. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na nakapunta lang daw siya doon dahil naroon pa siya sa Sun City, kung nagkataon nga raw na wala na siya sa lungsod ay baka hindi na niya ito natulungan. Nagulat si Wang Jinyang noong makita na nito ang kriminal na nahuli ni Fang Ping. Hindi siya makapaniwala na matatagpuan niya nga doon ang hinahanap niyang si Huang Bin. Sinabi ng ating bida na wag daw mag-alala si Wang Jinyang dahil nawalan lang naman daw ng malay ang nakataling kriminal. Binanggit din ni Fang Ping na siguro naman daw ay may matatanggap siyang reward dahil napadali na niya ang trabaho ng mga pulis. Nagtanong si Wang Jinyang kung ano ba raw ang ibig ipahiwatig ng ating bida. Sumagot si Fang Ping nang hindi na nga raw siya magkukunwari pa sa harapan ni Wang Jinyang. Nakadiskubre nga raw siya ng mga magagandang bagay sa bag ng kriminal na lalaki at ang halaga raw nito ay nalampasan na ang halaga na kanyang pinapangarap. Sinabi ni Fang Ping na sa madalit salita nga raw ay gusto niyang ibulsa ang lahat ng mga nakita niya sa bag ng kriminal na lalaki. Napangiti si Wang Jinyang matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida. Tinanong niya si Fang Ping kung alam ba raw nito kung bakit naging wanted si Huang Bin. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na hinahanap nga raw ito ng mga otoridad nang dahil sa namansyahan na ang kamay nito ng dugo ng mga martial artist. Nagulat si Wang Jinyang noong sumagot ang ating bida nang alam niya raw ito kaya nga raw siya ang tinawagan nito. Sinabi din ni Fang Ping na si Wang Jinyang na raw ang bahala kung paano nila paghahatian ang mga nakuha nilang pera at pills. Napangiti ulit si Wang Jinyang at pinuri ang ating bida na isang araw itong matalinong tao, malamang nga raw ay magkakaroon siya ng tsansang makatrabaho ito sa hinaharap. Sinabi ni Wang Jinyang na may lilinawin lang daw siya kay Fang Ping para maging maayos ang kanilang usapan. Kukuhanin daw niya ang Rank 2 bone forging bills at ang Rank 2 pill na pangprotekta ng internal organs. Hindi pa nga raw ito kakailanganin ng ating bida kaya papalitan na lang niya ito ng mga rank 1 itong bersyon at bukod doon ay papadalhan niya rin daw ito ng 1,000,000. Binanggit din ni Wang Jinyang na siya na rin daw muna ang gagamit ng bagay na nakita niya sa loob ng damit ni Huang Bin. Bukod daw sa hindi pa ito magagamit ni Fang Ping ay kakailanganin niya raw ito sa kanyang pag-breakthrough. Pero wag daw mag-alala ang ating bida. Kapag naging matagumpay nga raw ang pag-angat ng kanyang rank ay mas madali na siyang makakakuha ng mga resources. Hanapin na nga lang daw siya ni Fang Ping sa hinaharap kapag may kailangan ito. Nagsalita ulit si Wang Jinyang na kapag pumayag na raw ang ating bida sa kanyang mga sinabi ay hindi na raw nito kakailanganin pang intindihin si Huang Bin, siya na nga raw ang bahala sa kriminal na ito. Ngumiti si Fang Ping at sinabi na ipapaubaya na raw niya kay Wang Jinyang ang lahat. Kukunin na nga lang daw niya kung alin ang hindi nito kailangan. Naisip ng ating bida na nakakapanghinayang nga raw at hindi niya alam na mayroon pa palang item sa loob ng damit ni Huang Bin, pero kahit papaano ay hindi na rin naman daw ito masama. Makatwiran rin naman daw ang lahat ng mga sinabing dahilan ni Wang Jinyang. Naisip rin ni Fang Ping na nadagdagan na nga raw ang kanyang wealth value noong magkaroon na ng kumpirmasyon na sa kanya na talaga ang mga pag-aaring ito. Kailangan na nga lang daw niyang magsanay at hindi na niya puproblemahin ang makapasok sa isang martial arts university. Nagtaka ang ating bida kung bakit daw 2.4 million lang ang dumagdag sa kanyang wealth value gayong nasa 3.5 million na dapat ang halaga ng lahat ng mga ito. Naisip niya na isa lang daw ang paliwanag nito, malamang nga raw ay nakabatay lang ang kanyang system sa real value at hindi sa market value.
Matapos niyang matingnan ang kanyang system ay may bigla siyang naalala. Tinanong niya si Wang Jinyang kung ano raw ang gagawin nila sa ibibigay na testimonya ni Huang Bin. Sumagot si Wang Jinyang nang huwag na raw mag-alala ang ating bida, hindi na raw niya bibigyan ng tsansa ang kriminal na ito para makapagsalita. Marami na nga raw itong pinatay na inosente kaya hindi na ito dapat pang mabuhay. Bilang kabayaran sa mga kasalanan nito ay palalabasin na lang niya na pumalag ito, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi patayin ito.